Magandang oras mga kababayan. Itong bidyong ito ay isa na namang mga magagandang nagagawa ng dating Pangulong Marcos. Ito ang listahan ng iba't ibang mga kolehiyo, universidad at iba pang mga eskwelahan sa buong kapuluan ng Pilipinas. Ito ay ating pinalabas dahil sa mga history books ng elementary ay hindi na isusulat ang mga ito na si dating FM ay napakaraming ginawang universidad sa buong kapuluan ng Pilipinas. Kaya narito ang video atin panoorin, courtesy ng kapatid na Abinids. Sa araw na ito ay pag-uusapan natin ang mga state universities, colleges, high schools at elementary schools dito sa atin sa Pilipinas na kung saan ay ipinatayo ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos. But before that, kung bago ka pa lang sa channel na ito, ako po ay taus-pusong nag-iimbita sa inyo sa pag-like and subscribe to my YouTube channel para palagi kayong ma-update sa mga bagong videos na i-upload ko. So ito na yung katotohanan tungkol sa dating Pangulong Marcos. Kasi kahit na tayo na mga millennials, ay yung nadatnan natin sa mga libro ay palaging diktador ang nakalagay kay Marcos at palaging nakalagay yung martial law na katatak. Yun kasi ng panahon na yun nang pinatalsik si Marcos ay ang kanyang mga kalaban ang nagmanipula ng history. Yung lumabas sa Department of Education, culture na mga libro ay edited at lahat ng mga yan ay kontra Marcos. Kaya ang pagkasulat diyan ay walang sinusulat at walang istorya, walang kwento na maganda tungkol kay Marcos. At hindi man lang nila sinabi na itong paaralan na kanilang pinagklasihan ng mga teacher ay pinagawa ni Marcos. Di ba? Yung mga pre-pub school na naabutan natin 1980s, lahat yun kay Marcos. Kahit saang bundok, kahit saang baryo, saang sityo. Sa Pilipinas ay mayroong Marcos Pre-pub School. At hanggang sa ngayon, nariyan pa yan. Mga universidad, state universities, napakarami hanggang sa ngayon kay Pangulong Marcos pa rin yan. At ang mga sumusunod na mga administrasyon ay kunti lang ang nagawa kumpara kay Marcos. Kaya tatak Marcos kasi ngayon ang ating Pangulo ay Marcos pa rin. Kaya like father, like son. Kaya napakaganda ang continuation ng mga adhikain ni Apo Lakay ay pagpatuloy ngayon ni PBBM. Okay, so balik tayo sa video ni kapatid Abinids. Sa panahon ng pamumuno ni Ferdinand E. Marcos, ang ating bansa ay naging pinakamarunong magbasa sa Asya dahil sa napakaraming mga paaralan at universities na naipatayo si Marcos. Handa ka na bang malaman ang mga ito, kapatid? Halos lahat ng state universities, colleges, high schools at elementary schools sa Pilipinas ay si Ferdinand E. Marcos ang nagpatayo. Yung iba pinalitan lang ng pangalan, katulad ng TESDA na dating National Manpower and Youth Council, NMYC. Itinatag ito noong taong 1976. Marami sa ating mga kapatid ang nakapagtapos sa mga paaralan na ipinatayo ni Ferdinand E. Marcos. Tama. Pero hindi nila alam ito Tama. dahil itinago ng media at ng dilaw na gobyerno Yan. ang lahat ng kabutihang ginawa niya para sa taong bayan. Kung hindi dahil sa malasakit ni Ferdinand E. Marcos, tiyak na maraming hindi makakapag-aral, lalo na yung mahihirap nating kababayan. Kaya kahit papano, makuha sana natin siyang pasalamatan. Tama. At sa mga guro dyan na hindi nakakaalam ng kwento na ito kung sino ang gumawa ng mga state university na yan na nandyan kayo nagtuturo. At kahit doon sa iba pang mga elementary school, mga pre-pub school sa kabundukan na kay Marcos pa rin, ay magpasalamat naman kayo at sabihin nyo sa mga estudyante na itong building na ito ay pinagawa ng dating diktador ayon sa mga dilawan. At ang totoo ay ang tanging presidenteng nagmalasakit sa Pilipinas at gustong gawin ang Pilipinas na isang superpower na bansa. Yan ang hadikain ni Apo Lakay.
na ngayon ay pagpatuloy ni PBBM at kung nakikita nyo, inuna ni PBBM ngayon ang military budget kasi nabubuli na tayo eh. Ang isang bansa magiging superpower lang yan kapag malakas ang kanyang military. Kaya yan ang unang tinutukan ngayon ni PBBM ng budget. Pangalawa ang agriculture at iba pang mga sektor na kailangan ng tulong. Pero dito talaga tayo gumastos ngayon sa military expenses, yung pag-modernize ng armed forces of the Philippines. At trilyon-trilyon ang gasto dyan, pero ang utang natin bilyon lang. Saan ba kumuha dyan si PBBM ng pera, di ba? Kaya magpasalamat tayo. Mga katas yan ng tinatawag na Marcos Wealth. Okay, balik tayo kay kapatid Abinids. Narito ang ilan sa mga itinatag na state colleges at universities sa loob ng 20 taon o 20 years. Number 1. Don Mariano Marcos Memorial State University in La Union. Number 2. Mariano Marcos State University in Ilocos Norte, founded in 1978. Number 3. Kalinga Apayao State College in Tabuk, Kalinga, founded in 1970. Number 4. Abra State Institute of Science and Technology in Abra, founded in 1983. Number 5. Pangasinan State University, founded in 1979. Number 6. University of Northern Philippines, founded in 1965. Number 7. Philippine State College of Aeronautics, founded in 1969. Number 8. Cagayan State University, established in 1978. Number 9. Quirino State University, established in 1976. Number 10. Isabela State University, established in 1978. Number 11. Pampanga Agricultural College, established in 1974. Number 12. Mindoro State College of Agriculture and Technology, Calapan City, established in 1966. Number 13. Occidental Mindoro State College, established in 1966. Number 14. Palawan State University, established in 1965. Number 15. Bicol University, established in 1969. Number 16. Camarines Sur Polytechnic College, established in 1983. Number 17. Rizal Technological University, established in 1969. Number 18. Technological University of the Philippines, established in 1971. Number 19. Apis State University, founded in 1980. Number 20. Guimaras State College, established in 1968. Number 21. Northern Negros State College of Science and Technology, established in 1971. Number 22. West Visayas State University, became as university on January 1986. Number 23. Leyte Normal University, established in 1976. Number 24. Southern Leyte State University in Sugod, founded in 1969. Number 25. Southern Leyte State University, Hinunungan, founded in 1975. Number 26. Southern Leyte State University, Tomas Opos, founded in 1986. Number 27. Southern Leyte State University, Buntok, founded in 1983. Number 28. Southern Leyte State University in San Juan, founded in 1983. Number 29. Basilan State College, founded in 1984. Number 30.
Western Mindanao State University became a university in 1978, followed with building the satellite campuses as follows: Alicia Campus, Zamboanga del Sur; Aurora Campus, Zamboanga del Sur; Curuan, Zamboanga City; Diplahan, Zamboanga Sibugay; Imilda, Zamboanga Sibugay; Ipil, Zamboanga Sibugay; Mabuhay, Zamboanga Sibugay; Malangas, Zamboanga Sibugay; Mulabe, Zamboanga del Sur. Ayan, napansin niyo ba yan, mga kababayan? Ito'y parte na ng Mindanao, pero ginagawan pa rin ni FM ng mga universidad, ng mga state university. Hindi lang Ilocos, hindi lang Northern Luzon ang pinupuno niya ng mga state university. Pati Mindanao, ibig sabihin, hindi makasarili si Apolacay or si FM. Kasi kung makasarili yan, katulad ng ibang naging presidente, ang kanilang dinidevelop ay ang Luzon lamang kung saan sila isinilang. Pero si FM, ito napakarami niyan, mga Zamboanga sa ating mga kapatid na Muslim yan na mga lugar. Kaya mga teacher diyan sa mga lugar na yan, pakisabi naman sa mga estudyante niyo na maraming salamat kay FM, yung sinasabing diktador ay siyang nagpagawa ng inyong mga eskwelahan dyan at dito naman sa amin. At ay dapat malaman natin dyan sa Tandag, sa Surigao del Sur, ang daming dyan, state university na pinagawa ni Marcos. Pasalamat naman kayo dyan, mga teacher. Sabihin nyo sa mga estudyante nyo na kay Marcos pa rin ang mga proyekto na yan, ang mga eskwelahan na yan. At hindi sa mga sumusunod, di ba? Pero ang ginagawa ng mga sumusunod na mga presidente ay palaging naninira. Paninira palagi hanggang sa ngayon. Kay PBBM ay dami-daming naninira. Ang dami ng ginawa ni PBBM pero bulag talaga yung mga wala daw nagawa. Palagi sinasabi yung bigas. Paano mo bababain yung bigas? Ganyan talaga ang presyo ng bigas ngayon. Inaangkat yan sa ibang bansa kaya merong bigas na mura, yung tinatawag natin na bigas ng bayan, yung kadiwa sa panahon ni Marcos. Yun naman ay mga NFA rice at ayaw nyo namang kumain ng ganyan. Merong mga mura na bigas pero NFA, yan yung sinasabi ni PBBM na bigas gobyerno. Hindi yung bigas na binibenta ng mga negosyante. Kasi inaangkat nila yan sa labas ng bansa, galing ng Vietnam. Kaya medyo may presyo talaga yan. At ang ating tingnan ngayon kung anong mga magagandang proyekto na merong halaga ang ginagawa ni PBBM. Hindi yung bigas, ang tamad-tamad yun namang magtrabaho. Trabaho kayo para makabili ng bigas. Natural lang naman na bibili tayo ng bigas. Bakit yung bigas palagi ang issue kay PBBM? Kahit namimigay na yan ng lupa Kung alam nyo, yung ating naunang vlog, ang daming binibigyan ng titulo na lupa yun na hindi bigas. Kaya yung bigas, natural lang yan na mamahal, tataas talaga yung presyo na yan. Depende sa kung sinong nag-produce niyan. At hindi yan makontrol ng gobyerno. Kasi hindi yan sa gobyerno. Ang sa gobyerno ay yung NFA rice, na rice ng gobyerno. Yun ang nakukontrol. Okay, patuloy tayo. Naga, Zamboanga Sibugay; Ulutanga, Zamboanga Sibugay; Pagadian City, Zamboanga del Sur; Pitugo, Zamboanga del Sur; San Ramon, Zamboanga City; CI, Zamboanga Sibugay; Tungawan, Zamboanga Sibugay. Number 31, Central Mindanao University, established in 1965. Number 32, Misamis Oriental State College of Agriculture and Technology, established in 1983. Number 33, Northern Mindanao State College of Science and Technology, established in 1971. Number 34, Davao del Norte School of Fisheries, established in 1969. Ayan, sa baluarte na ni Digong ito. Ayan, daming mga eskwelahan pala diyan sa Davao kay Presidenting Marcos Okay, patuloy tayo. Ngayon ay kilala sa Davao del Norte State College. Number 35,
Mate Community College, founded in 1972. Ngayon ay kilala as Davao Oriental State College of Science and Technology. Number 36. Malita Agribusiness and Marine, an aquatic school of technology, founded in 1966. Number 37. Southern Philippines Agribusiness and Marine, an aquatic school of technology. Number 38. University of Southeastern Philippines, established in 1978. Grabe. Number 39. Cotabato Foundation College of Science and Technology, established in 1967. Number 40. Cotabato City State Polytechnic College, established in 1983. Number 41. Mindanao State University, Iligan City, founded in 1968. Number 42. Mindanao State University, Zinsan City, founded in 1971. Number 43. Surigao del Sur State University, founded in 1982. Ayan, taga Surigao. Number 44. Surigao del Norte School of Arts and Trades, founded in 1969. Ito, sa amin to. Ngayon, binago na naman ang pangalan yan. Hindi na Surigao del Norte School of Arts and Trade. Tinatawag na Surigao State University. Pero kay Marcos pa rin yan. Pero ang mga teacher dyan ay hindi nila alam kay Marcos yan eh. Karamihan ng teacher dyan, anti-Marcos. Kaya pakisabi naman sa mga history teacher dyan sa Surigao del Norte School of Arts and Trade or SURSTAC sa ngayon, at dyan sa Surigao del Sur na State University, pakisabi yung mga history teacher dyan na yung school natin dyan or school nyo ay kay Apo Lakay yan at utang na loob natin yan kay Apo Lakay. Napakatibay na mga building yan. Kung ilang lindol na ang tumira dyan eh, pero hindi talaga kahit bitak, wala eh. Kaya napakatibay, Tatak Marcos eh. Hindi Chinese yung hindi Chinese yung nagkontrata, hindi katulad sa panahon ni Digong. Mga Chinese lahat ang nagkontrata na kumpanya. Kaya ang mga standards ng paghalo ng simento at bakal, ang kabilyada ay mga class C, hindi B class C. Kaya nabibitak kapag may lindol. At sayang lang yung pera natin. Panahon ni Marcos, ang mga engineer, mga Japanese, mga Amerikano, Francis, mga taga riyan sa Australia, yung magagaling talaga. Ito, Sulu, yung pang 45, patuloy tayo sa video. Now known as Surigao State College of Technology. Number 45. Sulu State College, founded in 1982. Number 46. Tawi-Tawi Regional Agricultural College, founded in 1975. Number 47. Adyong Memorial Polytechnic State College, founded in 1970s. Mga kapatid, narito naman ang mga high schools na pinatayo ni Ferdinand Marcos para sa sambayan ng Pilipino. Ito sandali lang. Napakarami pala ng university na pinatayo ni Marcos sa Mindanao. Mas marami pa kaysa Luzon, mas marami pa kaysa Central Visayas. Anong ibig ipahiwatig niyan? Ibig sabihin ay merong malasakit si Apo Lakay sa Mindanao. Ang Mindanao kasi ang tinatawag na the land of promise. Parang kasi tayo sa Mindanao noon, parang nahuhuli tayo sa Luzon. Kaya binanatan ni FM pag-develop ang education sa Mindanao at nagtayo ng napakaraming universidad, lalo na sa lugar ng ating mga kapatid na Muslim. Napakaraming state university. Diyan sa Iligan, di ba? Yung Xavier University sa Cagayan, di ba? Ang dami-dami diyan. Kaya pasalamat tayo. Kaya Apo Lakay, at least itong video na ito ay merong makakita o makapanood na mga Gen Z or Z generation, itong mga generasyon ngayon. Tayo, mga 40 to 50, tayo yung mga millennials. At yung mga nasa edad na 18, 16 to 30, yan ang mga Generation Z or Gen Z. Mga batang walang kaalam-alam sa history ng Pilipinas. Kasi ang ginagawa ay laging nag-TikTok.
Kaya ito, sa history, pangdagdag nyo itong mga universities na pinagawa ni Marcos. Pati high school, pati pre-pub school, pati elementary school. Ito, patuloy tayo. Number 1. Amlan Municipal High School was established in 1972. Number 2. Amparo High School was established in 1979. Number 3. Aplaya National High School was established in 1969. Number 4. Balayan National High School, established in 1985. Number 5. Balibago National High School, established in 1970. Number 6. Bayugan National Comprehensive High School, established in 1980. Number 7. Buena Vista National High School, established in 1972. Ako, ito'y lahat dito to sa Agusan eh. Mindanao pa rin ito. Kaya grabe pala ang ni Marcos sa Mindanao eh. Grabe ang pag-develop niya sa edukasyon. From state colleges up to high school buildings, pinakonstruct niya sa ilang taon lang ba yan? Ito ba, 1972 1970s to 1980s. So pag umpisa niya pa lang, 1970s, after martial law ito, 1972, ay dami pala niyang pinagawa eh. Pero hindi man lang yang sinasabi ng mga sumusunod na mga panggobyerno. Lahat pinupukol kay Marcos ay diktador, pumapatay, nagnakaw, ganyan lahat ang palaging kwento nila. Pero hindi sinasabi yung kung saan nilagay yung pera na nagastos, di ba? 20 billion lang, ang liit-liit. Ngayon utang natin ay 15 trillion eh. Bali times 10 ng mga corrupt na naging presidente na sumunod sa kanya. Kay Marcos 20 billion lang, ang dami-daming pinatayo, di ba? At hindi naman lahat ng pera na yun, 20 billion, napunta kay Marcos. Napunta yun sa mga senador at congressman. Yan ang budget na, na hindi naigasto, kaya nagiging sinasabi na ninakaw. Okay, so, ito, Mindanao to lahat to. O sige nga, patuloy tayo sa ating video. Number 8. Dalapuan National High School, established in 1972. Number 9. Don Emilio Macias Memorial National High School, established in 1982. Number 10. Doña Francisca Laksamana de Ortega Memorial National High School, established in 1972. Number 11. Dr. Juan Z. Nolasco High School, established in 1966. Number 12. Esther Samar National Comprehensive High School, established in 1969. Number 13. Francisco P. Felix Memorial National High School, established in 1973. Number 14. Gente de Leon National High School, established in 1969. Number 15. Ismael Matay Senior High School, formerly called the GSIS Village High School, established in 1971. Number 16. Jose Borromeo Legazpi Memorial National High School, established in 1981. Number 17. Kaong National High School, established in 1974. Number 18. Lawang Batu National High School, established in 1967. Number 19. Liloy National High School, established in 1974. Number 20. Mag-aba National High School, established in 1977. Number 21. Mandaluyong High School, established in 1977. Number 22. Navotas National High School, established in 1983. Number 23. Parañaque National High School, Main Campus, formerly known as Parañaque Municipal High School, established in 1969. Number 24. Pasay City North High School, established in 1969. Number 25. Pedro E. Diaz High School, established in 1977. Number 26. Philippine High School for the Arts, established in 1977. Number 27. Pinagtungulan National High School, established in 1967. Number 28. Punta National High School, established in 1971. Number 29. San Juan National High School, established in 1968. Number 30. San Mateo National High School, established in 1985. Number 31.
San Pablo City National High School, established in 1969. Number 32, San Pedro Relocation Center National High School, established in 1970. Number 33, San Ramon National High School, established in 1967. Number 34, Tabon M. Estrella National High School, established in 1981. Number 35, Makati Polytechnic Community College, Technical High School, founded in 1972. Number 36, Tomas Kabili National High School, Iligan City, 1971. Number 37, Dasmariñas National High School, founded in 1971. Ayan. So yan, napakarami. Hindi lang yan lahat ha. Meron pa mga elementary school na hindi nailagay diyan sa vlog ni kapatid ni Abinids. At nakikita natin buong bansa talaga dinidevelop ni Apo Lakay, ama ni PBBM. At kapag tatak Marcos, pulido yan. Kaya itong mga proyekto ngayon ni PBBM sa infrastructure, lalo na yung tulay ng Cavite-Batangas, di ba? Interlink Bridge. Matatapos yan sa taong 2029 ay pulido yan kasi hindi Chinese ang nagkontrata diyan. Kaya napakaganda. Pagagandahin na naman ni PBBM ang buong Pilipinas sa mga makabagong modernong infrastruktura na katulad ng ginawa ng kanyang ama. Okay, so ako'y magpasalamat sa lahat at huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa ating channel para palagi kayong updated sa mga upload at sa mga guro dyan sa history, sa Filipino subjects. Ayan o, ituro nyo naman, sabihin nyo naman sa inyong mga estudyante na ang building na inyong pinagtrabahoan dyan, ang building kung saan kayo naroon, ayan ay kay Pangulong Marcos. At dapat na mabago na ang nakasulat sa kasaysayan kasi ang sumulat ng kasaysayan natin ay mga kontra ni Marcos. Kaya masama ang imahe na nariyan sa mga libro. Itapon nyo yung mga libro na yan, itapon nyo yan. Kasi yan ay gawa ng mga dilawan noon. Okay, ako'y magpaalam na. Maraming salamat. God bless us all. At ingat kayong lahat.